buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What Eager Relatives Can Do. Madalas po tayo ay nagiging mga tagatanggap ng kabutihan ng ibang tao. We even become beneficiaries of the good intentions of our friends and our relatives. Tayo man po kung masikap na mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, maraming madadalang pagpapala sa ating mga minamahal sa buhay. Ito po ang tema ng ating pag-aaral ngayon, What Eager Relatives Can Do. What eager relatives can do. Anong magagawa ng mga kamag-anak na mahilig tumulong at mahilig gumawa ng mabuti. Salamat Panginoon sa kalayaan na sumamba. Salamat po sa Espiritu na aming natatamasang makasama sa sandaling ito. Salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, pagpapagaan sa aming mga kabigatan. Salamat Panginoon sa paglilinis mo sa aming kasalanan. Mangyaring mangusap po kayo ngayon sa amin na may kapangyarihan. Nilalapit namin sa iyo ang aming uhaw na puso, na uuhaw sa inyong pagmamahal, sa inyong mga salita at karunungan, nawa ay punuin niyo kami, Panginoon, ng inyong pagpapala. Ang mga iniaangat namin sa iyong mga sisidlang walang laman ay pakipuno niyo ng inyong mga salita, ng inyong karunungan, ng inyong kaliwanagan. May you fill our empty hearts, O Lord, with your goodness, with your mercy and wisdom. And we pray that you're going to be our speaker today. May your words be the medication for our sicknesses, strength for our weaknesses, and light for our darkness, O God. Let your Holy Spirit move among us powerfully. Sit on your throne of power and dispense blessings to your people. Lift up only yourself, O God. And in the name of Jesus, we reject, rebuke, and destroy any evil intentions that may be aimed against this holy assembly. We ask you, Lord, to protect your people from evil men and evil spirits, and may your words accomplish the purpose for which you are sending them now. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. What eager relatives can do. Meron po tayong masasaksihan ngayong kasaysayan na napakaraming beses na marahil nating nabasa at narinig. Subalit hihingi tayo sa Panginoon ng mga bagong karunungan, mga bagong katuruan. Mark 2, verses 1 to 4. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. Sa umpisa pa lamang ng kasaysayan ay sobrang drama na ito. Ang Panginoon ay nagiging bantog sa kanyang pagpapagaling at higit dyan sa karunungan ng kanyang mga katuruan. Kaya nag-uumpisa na ang mga tao na mabighani sa kanya at sila ay parang mga namamagnetize na lumalapit kung nasa naman ang Panginoon. Kung kaya't nang siya umuwi sa kanyang sariling bayan ay nagkagulo at napakaraming mga tagarot, mga taga-ibang bayan pa ang dumating, na puno na ang bahay, pati ang solar na kinasisidlan, ang kapaligiran na puno na ng tao at wala nang masiksikan pa ang sino mang gustong pumunta ron. Sabi nga ng matatanda, di mahulog ang karayom, ang dami ng tao. Problema ngayon ng isang pangkat ang kanilang pasyente. Merong mga tao na bit ang isang higaan para marahil itong stretcher at na may banig doon at merong nakaratay sa banig na yon, isang paralitiko. At dahil hindi na sila makalapit sa Panginoon, dumaan sila sa bubong, umakyat sila ng bubong, kinutkot nila ang bubong at mula sa butas na nalikha mula sa bubong ay doon ngayon inius-us pababa ang pasyente right in front of the Lord. Talagang napaka-colorful ng kasaysayan. Sapagkat ito'y pwedeng-pwede, ang mga bahay po sa
Israel, tulad ng maraming bahay sa Middle East, ay hindi tulad ng mga bubong natin na para mga pyramid ang bubong natin na mahuhulog kapag tumungtong ka. Sapagkat ang ating mga bubong po ay bagay sa mga ulan dito sa Pilipinas. Kaya matarik na matarik, ang tubig ay wala nang panahon pumasok pa at tatapon na sa labas. Isang karunungang hindi iginagalang ng marami sa atin, hindi natin ginagalang ang kaalaman na matatanda. Kaya nung nagbunggalo tayo, halos mga flat ang bubong, kaya laging pumapasok sa loob ang tubig. Ngayon, ang mga bubong sa Middle East ay hindi ulan ang kanilang iniiwasan sapagkat bihirang-bihirang umulan doon. Ang iniiwasan naman nila ay init sapagkat pagkainit-init doon. Kaya ang mga bubong po nila ay gawa sa putik. Merong mga soleras, merong mga foundation at merong mga kahoy na pinagkurus-kurus. Lalagyan niya ng mga dahong, mga tuyo, mga sanga-sanga, tapos lalagyan nila ng putik para ang putik na ito ang magliligtas sa kanila sa init ng araw, sa init ng maghapon. At ang bubong na ito ay pwede niyong puntahan pag lumulubog na ang araw at doon kayo magpahinga, doon kayo magkwentuhan. Kaya iba yung bubong nila. At ang bubong na ito ang kinutkot ng mga tao, inakyat nila yung bubong at nung makagawa sila ng sapat na laki ng butas, doon pinadaan ng pasyente at nilaglag doon sa mga tao. Gaano kasiksikan naman yun, kung nalalaglagan ka na ng paralitiko, sisiksi ka pa, makakaraan din yun. At yun ang nangyari. So the Lord has been going around preaching, but inevitably healing many sick people. He has become very popular. And as he came home, throngs squeezed themselves into the house, into even the yard and the surrounding places. And so he preached the word. Remember that the Lord was there to preach the word. Preaching, not healing, was the event. Kahit saan nagpupunta ang Panginoon, ang kanyang pakay ay magturo, hindi manggamot, hindi magpagaling. Nagkakataon lang na sa dami ng mga may sakit ay kinakahabagan ng Panginoon at binibigyan pa ng extra ng bonus na sila'y pagalingin. Subalit, ang kauna-unahan na gusto ng Panginoon ay gumaling ang espiritu, gumaling ang puso ng tao, hindi lang yung katawan. Sapagkat gumaling man ang ating katawan, kung hindi naman gumaling ang ating espiritu, kung humaba-haba pa ng konti ang ating buhay, gumaling tayo sa kasakitan, nakalakad ang pilay, nakakita ang bulag, madagdagan ka man ng 10-20 taon pa, kung namatay ka rin na walang kaligtasan, ay pupunta ka pa rin sa impyerno, baliwala. Kaya bagamat gusto nating gumaling, gusto nating lumusog, pero kita ng Panginoon kung anong higit na mahalaga, yung paggaling at paglusog ng ating espiritu. Kaya bonus lamang yung physical healing. Kahit kailan, sa buong Biblia, wala po tayong makikitang eksena na sinabing, sa linggo o sa ganitong araw, sa ganong lugar, darating si Jesus para magpagaling. Hindi nila kahit kailan ginawang attraction ang pagpapagaling. Sapagkat yung pagpapagaling, attraction yan sa mga taong ang gusto lang ay yung physical, pero hindi masyado silang nag-iisip ng spiritual needs. Sa katunayan, nung yung isang ketong pinagaling ng Panginoon ay sinabi niya, huwag mong ipamamalita, huwag mong sasabihin kahit kanino na pinagaling kita. Kasi ganun nga ang mangyayari, pagkakaguluhan ng Panginoon, ang mga tao ay gusto lang siyang kunan ng pabor at gumaling sila, pero hindi interesado sa spiritual well-being. At kadaldalan ng ketongin na ito, nung napagaling, kumalat ang balita dahil hindi niya sinunod ng Panginoon, pinagkwentuhan niya na kung saan, hindi na tuloy nakapasok ang Panginoon sa mga bayan-bayan para magturo, para mangaral. So beware of activities that promote healing as the event. Kumisan, sa kakulangan ng espiritual na katuruan, sa kakulangan ng lalim, sa kakulangan ng kalooban, nililibang ang tao sa mga panglabas na mga kahanga-hang at kagilagilalas, tulad ng mga pagpapagaling, tulad ng kung ano-anong mga nangyayaring kababalaghan na napaka malakas makabighani sa mga taong di gaanong nag-iisip. Kaya mag-iingat tayo kung ginagawa ay yun ang attraction. Magkakaroon dito ng healing, magkakaroon doon ng healing, magkakaroon doon ng healing, kahit kailan hindi yan ginawang attraction sa Bible. In fact, iniiwasan nga ng Panginoon pag ang dami-dami ng tao, siya ay umiiwas muna. Hindi dahil ayaw niya magpagaling, kundi dahil yun na lang ang inaatupag ng mga tao. Samantalang may mas malalim na dapat bigyan ng pansin. So what did we see here? In the story, you have eager relatives, probably friends, and they carried a paralytic on a mat. They climbed to the rooftop. They dug through the roof to make an opening and lowered the man into the crowd below. Dramatic. Ituloy po natin ang pagbabasa, Mark 2 verses 5 to 12. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic,
"Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" Kagulat-gulat na nung makita ng Panginoon ang pananalig ng mga nagbubuhat, sinabi niya dun sa binubuhat, "Anak, pinatatawad na ang kasalanan mo." Nakita niyo po ang nagagawa ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan na naniniwala sa Panginoon, sa kanilang paniniwala, na nagkakaroon ng aksyon na dinadala nila yung tao sa Panginoon, yung dinadala nila nagkakaroon ng benepisyo. Kaya napakahalaga na maging masipag tayo to be eager relatives. Tingnan ninyo yung grammatical structure. When Jesus saw their faith, plural, no? Pananalig nung mga nagbibitbit, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Hindi ang pinatawad na yung mga may bitbit, kundi yung dinadala, samantalang plural yung their faith. Hindi lang faith noong taong pasyente, bagamat palagay ko, meron di siyang panalangin, dapat naman, at pananalig. Kung hindi, di sana'y di na siya sumang-ayon na dalhin siya doon. Pero pananalig ng lahat ang naka-impress sa Panginoon at ang nagbenepisyo yung buhat-buhat na tao. Ngayon, siksika na nga, sayang ang lugar. May mga tao palang usi lamang, nandun lang, pero walang pananalig. Yun naman itong mga teachers of the law. Habang sinabi ng Panginoon, "Anak, pinatatawad ang iyong kasalanan," sila nag-iisip, "Aba, anong uri na naman ng kalokohan nito? Bakit nagpapatawad dito ng kasalanan? Diyos lang ang nakakagawa niyan." Kahit hindi nila sinasabi, nababasa naman ng Panginoon, iniisip nila. Verse 8, "Immediately Jesus knew in His spirit that this was what they were thinking in their hearts. And He said to them, 'Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven? Or to say, get up, take your mat and walk? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins,' He said to the paralytic, 'I tell you, get up, take your mat and go home.' He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone that they praised God, saying, 'We have never seen anything like this.'" Kagulat-gulat. Sayang yung lugar, ang naupo lang pala doon o tumindig doon, hindi naman nananalig, nakapagpasikip lang sila. So, going back to the story, the Lord was touched by their faith. This is the faith of the relatives, the faith of the friends, the faith of the mat bearers. Plus, I believe, the faith of the paralytic himself. But it was not just the sole faith of the patient that mattered, but the faith of those who brought him there. And so the Lord granted forgiveness of sins to the patient. Hindi marahil napansin ng maraming tao, pero ibinigay ng Panginoon doon sa paralitiko na yon ang pinakamagandang maaaring maibigay at tanggapin naman niya sa kanyang buhay at ay nang mapatawad sa kasalanan. Maaaring kung ang paralitiko, hindi naman kasi pipe, paralitiko lang nakakapagsalita, pwede pang magsabing, "Lord, hindi po yan ang dinayo ko dito, kundi gusto kong makalakad." Pero nakita natin na hindi naman tumutol. Alam din nila marahil na yun ang pinakamahalagang matanggap, forgiveness of sins. Kahit sino po na anak ng Diyos, gawain ng Panginoon, kung pupunta sa lugar-lugar, bayan-bayan, ang uunahin magturo ng kaligtasan, magturo ng kapatawaran, magturo na ang tao'y malinis ng dugo ni Kristo. Hindi uunahin muna yung healing. Tingnan nyo, hindi ito inuna. Ang inuna, kapatawaran. Kaya kung tayo man po ay makakapakinig ng mga turo dito, turo doon, sisiyasatin nyo muna kung ang inuunang ituro ay kaligtasan at kung talagang merong gift of healing at ang Panginoon yung maghihimala, tsaka palang idadagdag yung icing on the cake. Ang inuna, yung pagpapatawad ng kaligtasan. Pero kung gusto natin maging popular, gusto natin yung dayuhin tayo ng maraming tao at pagkaguluhan, unahin yung healing. Unahin yung mga kababalaghan kasi maraming tao, yan ang hinahabol. At noon pa man, itinutuwid na ng Panginoon itong ganitong uri ng pag-iisip. Now, through their faith, this paralytic had his personal acquittal. You see what eager relatives, what eager intercessors can do? Kaya siguro yung naglalaro na rin sa inyong guni-guni kung ano ang talagang pangunahin nating mensahe ngayon. Be an eager relative.
Hindi na po ako magpapataas ng kamay, pero sino kaya sa inyo ngayon ang may daladala ngayon na kamag-anak, kaibigan, mahal sa buhay dito sa bulwagang ito? Sapagkat kung ginagawa nyo yon, katulad kayo nitong mga nagbubuhat. Alam nyo, mahirap yung magbuhat eh. Paralitiko, bubuhatin mo. At hindi ka lang naman bubuhat, yung pupuntahan mo pa, siksikan. At hindi lang siksikan, aakit ka pa sa bubong para ukain nyo, para mapadaus-dus mo pababa yung pasyente. Sobrang eagerness yan. Tulad din ng pag nagdadala kayo ng mga tao sa church, liligaw-ligawan nyo pa, pag-aalmusalin nyo pa o patatanghalianin, susunduin, susuyuin, pupunasan nyo pa ng alikabok yung uupan niya at baka maalikabukan, ine-entertain nyo. Ganun talaga ang nagmamahal sa tao eh. Pero nakita nyo, dahil minahal nila at binuhat nila patungo sa tama, nung umuwi na, naglalakad na yung tao at napakagaling talaga ng Panginoon. Siya pa ang pinagbuhat ng kanyang higaan. Alangan namang hindi na siya lumpo, yung pang-apat na namang nagbuhat ang magbubuhat. So nakikita po natin yung life cycle ng mga nahihipo ng Panginoon. Una, tayo'y pakainin, tayo'y tinutulungan, sinusuyo, nililigawan, sinusundo. Pero pagdating ng araw at natanggap na natin ang pagpapatawad ng Panginoon at natanggap na natin ang kanyang kapangyarihan, tayo na magbubuhat ng ating hinigan. Tayo na ngayon ay katulong sa team at maaring bukas, kayo naman ang nagbibitbit ng iba, patungo na naman sa Panginoon. Sa istorya pa lang na ito, nakikita po natin ang pananagutan ng lahat ng taong nakakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Kailangan, ikaw na ngayon ay part of the solution, no longer part of the problem. Kailangan kasama ka na sa pangkat ng nagtatrabaho, nagbubuhat, gumagawa. Hindi yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, alagain ka pa rin, matampuhin ka pa rin, lagi ka sinusuyo, pina-follow up. Aba, hindi ganun. Kailangan tayong mag-mature to the point of being able to take care of ourselves and then to take care of other people. Are you an eager relative? Are you an eager friend? Always eager to bring people to the Lord. Even if the paralytic remained unable to walk, his sins had already been forgiven. He would have already received the best gift of all. Pero hindi pa yun eh. Nag-iisip yung mga teachers of the law. Alam niyo yung mga teachers of the law, marami pa rin kamag-anak ngayon yan. Maraming alam na verse. Pero wala namang napapagaling. Walang napapagaling na physical illness. At wala ring napapagaling na spiritual illness. Kasi ngayon, yung pagpapagaling ng Panginoon, hindi lang yan physical. Mas mahalaga spiritual. Kahit pa nga medyo mahina ang iyong katawan, nag-umpisa ka mag-church, nakilala mo ang Panginoon, tumanggap ka sa Lord, pero ngayon, kahit mahina pa rin yung katawan mo, halimbawa, pero lumakas naman ang iyong pananalig, lumakas ang iyong loob, lumakas ang espiritu mo at hindi ka na ganun kadaling magkasala, di napapagaling ka. At ang tunay na mga mangangaral na galing sa Panginoon ay kasangkapan ng pagpapagaling. Pero tingnan nyo itong mga mangangaral ng panahon ni Kristo. Ang rurunong, ang gagaling, ang husay mamintas, ang husay maggaling-galingan at mag-criticize. Pero ni minsan, walang napagaling. So let us not be blinded by our over-eagerness for physical healing, that we ignore and neglect and fail to appreciate spiritual deliverance. Now, anointed instruments of God will be instruments of deliverance, of emotional and physical healing, agents of challenging people to live righteous lives, to correct errors in their lives, and in that case, then healing continues. In the story, some teachers of the law were offended. The Lord, being all-knowing, knew their thoughts. And the Lord proved His word by action. What did He do? After, and let me be very emphatic, after granting forgiveness of sins, and therefore after granting spiritual healing, He healed the man physically. Sabi niya, alam kong iniisip nyo, ngayon, nagdududa kayo. Sinasabi nyo, Diyos lang nakakapagpatawad ng kasalanan. So, nung pinatawad ko yan kanina, either napatawad talaga yan o hindi. At kung napatawad yan o hindi, anong magiging patunay? Anong mas madaling gawin? Magpatawad o magpalakad ng lumpo? Parehong mahirap yan. Pero para malaman nyo kung sinong kaharap nyo, sabi niya sa tao, tumindig ka. Tumindig naman yung paralitiko. Kung kayo kaya ito, nakaratay ka doon, tumindig ka, nakita nyo lang ang lumpo eh. Diba? O kaya, oy, tininig daw ako, tulungan ako. Papatulong ka sa iba. Kaya hindi tayo makatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Kumisan, pati sa Diyos nakikipagtalo tayo.
Sinasabi ng, oy, iwan mo yung kalasisi mo. Paano ka naman magagawa yun? I cannot last a day without her. Sinasabi na ng iwan mo, ay mapasundin, kaya hindi mo tuloy magawa. Sinasabi ng talikuran mo yung mga bisyo mo, hindi ko po magagawa. Kaya hindi nga nagagawa kasi nakikipagtalo ka sa Diyos. Ngayon, itong paralitiko, sabi, tumindig ka. Tumindig talaga. Buhatin mo yung higaan mo. Hindi siya nagpatulong, sabi, huy, higaan ko daw, buhatin na. Kinuha niya, sumunod. O, uwi na. Umuwi. Gaano karami pong kakayahang tumindig at magbuhat ng kung ano-ano ang di natin nararanasan dahil nakikipagtalo tayo sa Diyos. Dahil hindi tayo nananalig. Kaya alam natin ngayon na yung plural, yung their faith, kasama itong paralitiko Kasi nung pinatayo, tumayo So kasama siya sa mga nananalig. Pero kahit anong pananalig niya, makakarating ba siya doon kung di siya binuhat ng mga nananalig din? Kaya tulungan. So the man stood up and walked. And the words of Jesus saying, you are forgiven, were proven. Because words must be backed up by action. Ang tunay na salitang makapangyarihan, ang tunay na salitang nagmumula sa Diyos, may bunga. Makikinig ka ng salita ng Diyos na namumutawi sa labi ng kanyang mga ginagamit na instrumento, ikaw na magsasabi sa sarili mong may bunga. Nobody has to tell you. Alam mo, naku, tinamaan ako. Ay, aray, ay, tinamaan ako. Alam mo, may bunga. Kaya uuwi kang gumagapang, duguan, puro mga pasa-pasa, tapos sabi mo pa, praise the Lord. Kasi tayo naman mga anak ng Diyos, pag nagkakamali, inaasahan naman talaga natin, medyo makakatanggap-tanggap tayo ng mga palo. So pagka hindi ka napapalo, nag-uunsipisa ka na magtaka, ano kaya ako ng Diyos, ba't hindi yata ako napapalo? Kaya yung mga napapalo, nagpapasalamat kahit na masakit, kasi napapatunayan nilang anak sila ng Diyos. At napapatunayan nila, yung pinakikinggan nila ay ginagamit nga dahil sa pamamagitan ng mga nagmutawing salita doon, ay nakakausap ang ating espiritu ng Diyos. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos na ginagamit niya, may kapangyarihan. Spiritual na kapangyarihan. At kumisan, may kasama pa mga himala na nagagawa through them. Pero huwag tayo laging maghahanap ng kakambal na physical himala, sapagkat ang pinakamalaking himala ay yung magbago ang ating loob. Yun ang pinakamalaking himala. At kung nagbabago ang ating loob, naantig ang ating damdamin. Naguguluhan ang pananahimik natin sa kasalanan, naliligalig tayo para magbago tayo. At yung naliligalig, nagkakaroon ng kapayapaan, yan ang pinakamalalaking mga himala. Ang mga instrumento ng Diyos ay laging may kasamang kapangyarihan. Acts 6:8, now Stephen, a man full of God's grace and power, did great wonders and miraculous signs among the people. Hindi na niya kailangan patunayan kung sino siya. Ang tao ang nagsasabing, ay alam ko, instrumento ito ng Diyos dahil ako'y nahihipo ng Diyos sa pamamagitan niya. 2 Corinthians 12:12, the things that mark an apostle, signs, wonders, and miracles were done among you with great perseverance. And Acts 14:8-10, in Lystra there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, stand up on your feet. At that, the man jumped up and began to walk. Nakita niyo yung mga kapangyarihan na yon? Ano ang mga spiritual equivalent niyan? Yung dating hindi mo magawa spiritually, nagagawa mo na ngayon. Yung dating hindi mo matawad, patawad mo na. Yung dating mahihiyain ka, hindi ka makapag-share ng salita ng Diyos, ngayon nagagawa mo na. Abay daig nyo pa ang isang lumpong, ngayon nakakalakad. Because we are ministered to by God's servants. So going back to the story, Jesus said, that He was the Son of Man. So niya, para malaman nyo that this is the Son of Man, etong gagawin ko. So Jesus said that He was the Son of Man, and He did not stop at calling Himself the Son. He proved His claim by making the paralytic walk. Sino man ang maglalakas loob, magtatangka na magsabing, ako ang Son, dapat kaya mo magpalakad ng mga pilay. Dapat mabigyan mo limbuhay ang mga patay. Dapat makarinig ang mga bingi, makakita ang mga bulag, sapagkat kung di mo nagagawa yon, ay isa kang bulaan. To call yourself son. Lahat tayo, sons and daughters of God. But to call yourself the Son of God, there is only one Son. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only. How many? One and only. There's only one and only Son of God. God the Son, the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Nobody should claim, I am the Son of God. Ito, kaharap nyo na ang Son. Sapagkat ang sinasabi sa Bible, pag dumating ang Son of God sa second coming, every eye will see. Bakit nandyan na yung Son? Wala namang nakakita sa atin. Saan dumaan? Sa likod?
Huwag daw maniniwala. Pag may mga nagtuturo-turong, I am the Son, here is the Son, facing you, the Son. Ayan na ang Kristo, ayan na ang anak ng Diyos. Matthew 24:23-24. At that time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there he is, do not believe it. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. Pag nasasabing, ayan na ang Kristo, ayan na ang anak ng Diyos, ayan na yung Son, dumating na, huwag maniwala. Sapagkat pag nagbalik ang anak ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian, walang dapat magsabi sa inyo, walang dapat mag-announce, walang dapat magkwento. Every eye will see it coming and happening. Pag kwento-kwento lang, yaya lang sa'yo, huwag ka daw maniniwala. Pag sinabing nandun sa loob, huwag ka daw sasama papasok. Pag sinabing nandun sa labas, huwag kang lalabas, huwag kang maniniwala. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, yung talaga nang gigigil, huwag kang maniniwala sa mga false Christs. Lahat tayo children of God, so son of God, daughter of God. Pero yung distinctly son of God, si Jesus yun, walang iba. And there's only one. We should not be deceived. So what happened in the story? Everyone was amazed. Everyone exclaimed, and interestingly admitted that they haven't seen anything like it. Hindi ba isang napakalaking insulto yan doon sa mga teachers of the law na nandun din sa loob ng bahay? Turo sila ng turo. Ang galing-galing nilang magsalita, ang galing-galing nilang humusga, ang galing-galing nila sa mga kasuotan at mga arte at ritual. Pero sabi ng mga tao, ngayon lang tayo nakakita ng ganyan ah. Tagal-tagal na natin Christian, tagal-tagal na natin nag-church, at tagal-tagal na natin nagba-Bible. Bakit ngayon lang tayo tinablan? Bakit ngayon lang parang may kahulugan, ngayon lang may power? So insulto doon sa mga dati nagtuturo na wala namang nangyari sa tinuturuan, walang naranasan. So, one sad fact that we can see here was that the people were so used to powerless teachings, to powerless teachers, that words and healing power together amazed them. Sanay na sanay nila sila na merong religious talk, pero walang bunga. Nakakita ngayon sila ng may talk backed up by action and by results. Nagulat sila, bihirang mangyari yun, sabi nila. Na may katuruan, tapos may nangyayari talaga. The people of God must expect nothing less than miracles whenever they encounter the Spirit of God. Whenever they hear the Word of God preached or sang, dapat may nangyayaring himala. May mga nakakalakad na pilay, may nakakakitang bulag, kahit hindi physically, spiritually. Kasama yon because the Word of God will always be powerful. Nakakalungkot na ang dami-dami mga religious events, sayang lang. Ang dami mo na pag-aralan, ang dami mong narinig, pero wala ring talab, walang kapangyarihan. Matthew 10:7-8, isang pagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. As you go, preach this message. The kingdom of heaven is near. And then after preaching, anong gagawin? Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Ibig sabihin, kung talagang totoo ka nag-preach, may mangyayari, may gagaling, may babangon, may malilinis, may mapapalaya mula sa impluensya at presensya ng masasamang espiritu. Pero anong inuna? Preach this message. Laging preaching ang una. Hindi pwedeng healing lang. Panglilibang lang yon kung healing lamang. Matapos yung mag-uwian, nasagasaan ka ng pison, namatay ka, nagpunta ka rin sa impyerno, bakit ka pa nakalakad? Sayang ang lahat. So the man's paralysis was healed. The man's sins were forgiven because of their relative's faith. Sarap isipin. Meron palang mangyayari sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay, kung tayo masigasig na magdala sa kanila sa Panginoon. Meron naman si Jairus, ang kanyang munting anak na dalagita ay naghihingalo, nagmakaawa sa Panginoon na sumama sa bahay nila sapagkat hindi niya madala ang batang may sakit. Habang ang Panginoon naman ay pinagbibigyan siya at naglalakad na sila patungo sa bahay, mayroong mga sumalubong na mga taga roon sa bahay na yon. Sabi, huwag nang abalahin ng maestro, patay na ang bata, useless. Ibig sabihin, ayaw nila ang Panginoon pumunta sa bahay nila. Bagamat totoo, namatay yung bata. Pero sabi naman ni Lord, huwag kang mag-atubili. Only believe. Pagdating nila doon sa bahay, inambutan nila, nagngangalangalan yung mga tao, nag-iiyakan.
Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-iyakan, tulog lang ang bata. Pinagtawanan siya bigla. So hindi totoo yung iyakan dahil kaya mo bang umiiyak, bigla kang tatawa kung talaga nalulungkot ka? Pero ang nangyari doon, pinabangon ng Panginoon ang bata at nabuhay. Ano lamang ang gusto nating sabihin tungkol dito? Pwedeng tulad ng mga kamag-anak ng paralitiko, dalhin nyo ang inyong kamag-anak kay Lord o dalhin nyo si Lord sa bahay nyo. Tulad ng ginawa ni Jairus. Paano naman natin gagawin yun ngayon? Sabi ni Lord, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. So how are you going to bring and invite Jesus into your house? Mag-host kayo ng Bible study. Mag-host kayo ng prayer. Dahil when 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He is there. You have a church. You have the authority of the Holy Spirit. Kung minsan yung iba sabihin, oh, may authority ba kayo? Bakit kayo nag-gather? Wala yata kayong authority, kolorum kayo. Aba, nakalimutan niyo naman sabi sa Bible, when 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He is there. That is where we get the authority. The presence of the Lord. Hindi yung mga succession of generations of believers, hindi yung mga drawing ng mga tao na nagpasalin-salin ng pananampalataya para tayo magkaroon ng authority. Authority is in the presence of God. At kung nandun ang Panginoon, edi may authority. Kaya napakahalaga po yan. Bring people to Jesus. Do not be discouraged or impeded by distance or weight or lack of space or difficulties or obstacles. Huwag po kayong magpapadala doon. Huwag kayong masisiraan ng loob. Huwag kayong panghihinaan ng loob na mahirap magdala ng tao sa Panginoon. Mahirap talaga. Kaya kitang-kita na natin dito sa kwento hindi na kailangan na interpretation. Literally, binuhat nila yung dinala sa Panginoon. Pero ang hirap naman nila ay nagbunga. The Lord honored their efforts. The man received forgiveness for his sins, and the man was healed from his physical infirmity. At tinawag pa ng Panginoon yung taong anak. Sabi niya, son, your sins are forgiven. Kasi sa Panginoon, ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay anak niya. At ang paglapit sa Panginoon ay kailangan nagkakaroon tayo ng attitude ng isang bata. Hindi isip bata, kundi yung attitude ng bata. Ibig sabihin, naniniwala, umaasa, nananalig, at hindi nahihiyang humingi. Nakita niyo ang ating mga anak, pagka maliliit pa, hindi sila nahihiyang humingi. Pag lumaki na, hindi pa rin nahihiya, abnormal na yon. May sarili ng asawa, may anak na, hindi pa rin nahihiya. Medyo abnormal na konti yon. Pero yung liliit na bata na gano'n, wala namang patago sa'yo, hingi ng hingi, di ba? Kasi magulang ka Kaya hindi rin tayo dapat nahihiyang humingi sa Diyos. Hindi niya ipaghihirap ang hinihingi natin. At humihingi na rin kayo, lakihan nyo na lang. Kasi hindi naman ipaghihirap ng Diyos, bakit nyo tinitipid ang hinihingi nyo? Hindi naman nawala ng Diyos pag binigyan tayo, nandito, inilipat lang sa atin. So nandun pa rin sa buong planeta, hindi naman talaga nawala. Yung iba kasi kaya maliit ang hinihingi, hindi dahil humble sila, kundi dahil they think they have to earn what they ask from God. O kaya they think na kuripot ang Diyos. Lakihan ang hinihingi. Ang laki-laki ng Diyos. Kaya para sa isang paralitiko, meron pa bang lalaki kaysa yung hingi na makalakad siya? Pero dahil lumapit silang may pananampalataya, ibinigay ng Diyos the best thing. Dinagdagan na lang. Matthew 19:14, Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belong to such as these." Hindi lang naman ibig sabihin na pangbata ang kingdom of heaven, kundi sa mga taong parang bata, nananalig, humihingi, hindi nahihiya. Humihingi. Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." I will give you rest. So bring the children. Bring innocent people to the Lord. Bring the weak, the sick, the ill, the suffering, even the demon-possessed. These were the types of people that the Lord healed. So it's important to intercede. Alam nyo, maaaring hindi na natin physically dinadala yung church sa bahay natin o dinadala yung tao kay Lord, pero through prayer, we also bring people close to God by interceding. James 5:16, "Pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective." So manalangin para sa isa't isa. See what eager relatives can do. They can bring loved ones unto Christ's healing and forgiveness. Humingi tayo ng kapatawaran, humingi tayo ng paghihipo ng Panginoon sa atin at sa ating mga kamag-anak. Sabi, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. You know why your household is included?
Because you will not stop until you have brought everybody to the Lord. That's why. Hindi ka susuko. Matthew 7:7, ask, and it will be given you. Seek and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Kumatok tayo sa Panginoon. Hingin natin ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Hingin natin ang kanilang kagalingan at ikagagaling sapagkat mas mabait ang Diyos kesa sa atin. Kung gusto nating mapabuti ang ating mga mahal sa buhay, higit lalong gusto yun ng Diyos. Kumisan, kaya lang nga hindi nangyayari, yun mismong mahal natin sa buhay ang tumatanggi sa pagpapala ng Diyos. Siya ang umiiwas. At kung ganon, ang pwede lang natin gawin, ilapit at ipanalangin na dumating ang panahon na magbukas siya ng puso sa Panginoon. Hindi masamang manalangin para sa mabubuti at magagandang bagay. John 6:37, all that the Father gives me will come to me. At anong pangako ng Panginoong Jesus? And whoever comes to me, I will never drive away. Hindi ko tatanggihan, hindi ko pagsasara ng pinto ang sino mang lumalapit sa akin. So kung ang kamag-anak nyo ayaw lumapit, ilapit nyo. Iniutos sa atin eh. Pray one for another. Intercede for one another. At hindi maaari, hindi mabagbag ng kapangyarihan ang panalangin ang kung minsan ay mga matitigas nilang loob. Huwag tayong magsawa. Magpakita ng mabuti, maging magandang patotoo, at hindi magkakabisala na ang kabutihan ng Panginoon mararanasan ng mga mahal natin sa buhay. Meron ba kayo ng mga paralitiko sa inyong bahay? Maaring physical, panalangin. Subalit higit dyan yung mga spiritual. Ano po ba ang kapansanan ng paralitiko? Hindi siya makapunta sa pupuntahan niya dapat, hindi siya makatayo, hindi siya makalakad. Maraming tao, emotionally and spiritually paralyzed. Hindi magawa ang dapat gawin, hindi matanggal ang dapat tanggaling kasalanan, hindi magawa ang mabuting dapat na ginagawa, walang kakayahan, hindi makatayo, maraming tao paralitiko. Ilapit niyo sa Panginoon. At kung tayo yung merong certain types of paralysis o kaya ay seasonal paralysis, kung minsan kayang-kaya natin maging mabuti, may mga panahon naman na talunan, di tayo din ay lumapit sa Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat kayo makapangyarihan. Salamat po sapagkat kayo ay mabuti. Salamat po sapagkat kayo nagwagina maging sa kamatayan. Turuan niyo po kami na lumapit sa inyo para sa mga sarili naming kahinaan at kapansanan. At higit dyan, ituro mo sa aming may pananagutan kami sa aming kapwa, lalong-lalo sa aming mga kasambahay, sa aming mga malapit ang loob, sa mga kamag-anak at kaibigan, maging sa mga estranghero sa aming buhay may pananagutan kami. Salamat, Panginoon, sa bawat isa ritong ginagamit mo upang magdala ng mga paralitiko sa iyong paanan. Patuloy mo silang palakasin, patuloy mo sila, Panginoong, bigyan ng pag-asa at kapangyarihan. At pagpalain mo ang mga taong dinadala nila sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga nagdala sa amin sa inyo, O God. Thank you that there are people that have been instrumental in our salvation, people who were instrumental in our enlightenment. Nahango nyo kami sa dilim, nahango nyo kami sa mga putik na ginugulungan namin sa karumihan. Salamat sa mga taong naging kasangkapan. Ngayon, Panginoon, inihahain namin ang aming sarili na kami mismo, lalong dibdibin ang aming tungkulin na dalhin ang mga tao sa inyo. Nadalhin kayo sa aming mga tahanan, mga tanggapan, pagawaan, sa aming mga komunidad. Makita nyo nawa kami, Panginoong, matapat. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Mga kapatid, nais kong manalangin ng bawat isa sa katahimikan. Ipanalangin nyo ang mga mahal nyo sa buhay na kailangang pangmadala sa Panginoon. Ipanalangin nyo sila ngayon. At mananalangin tayong bigyan kayo ng Panginoon ng kapangyarihan, ng kakayahan na maging kasangkapan. Dahil sa inyong pananalig, ang mga mahal nyo sa buhay ay magkakaroon ng pag-asa. Magkakaroon ng liwanag. Ipanalangin nyo sila by name sa sandaling ito. At nais ko ring manalangin, sino man sa inyo ang nagtatalaga sa inyong sarili, Lord, nais ko pong italaga ang aking sarili na magbuhat ng mga tao para dalhin sa inyo. Tumulong magkaibuhat. Nais ko po na magamit nyo ako sa pagdadala ng mga tao sa inyong paanan. At kailangan ko po ng kapangyarihan. Gusto ko pong mawala ang aking pagiging mahiyain o kaya ay huwag akong masimi, mag-alangan na gawin ito. Bigyan niyo po ako ng tapang
at kapangyarihan na pag may niyaya ako, sumama nga naman. Sino man ang may ganitong panalangin, nais kong tumayo kayo at papanalangin ko kayo ngayon. Hihingi tayo ng kapangyarihan na magdala sa Panginoon ng mga paralitiko. Magdala sa Panginoon ng mga taong nangangailangan ng kagalingan, ng paghipo ng Panginoon. Sino nagsasabing, Lord, gusto ko pong gamitin niyo ako, subalit may kakulangan ako may panghihina ako, meron akong mga kung ano-anong agam-agam. But now I like to dedicate myself sa ganitong ministry, yung magdadala ng mga tao sa inyo. Dadaling ko sila sa Bible study, dadaling ko sa worship, magpapa-Bible study ako sa aking mga bahay, sa aking tanggapan. Kung ako magtuturo o iimbita ng iba, pero hindi ako titigil hanggang ang mga mahal ko sa buhay nakakakilala sa iyo. Sino pa ang magsasabi nito sapagkat narito ang Panginoon at nais niyang magbigay ng kapangyarihan. Subalit dapat natin munang tanggapin, kailangan natin yon. At kailangan natin mag-volunteer na gusto nga nating tanggapin yon. Sino man ang nais pang tumindig kayo. Narito ang Panginoon, pangako niyang didinggin. Sabi niya, ask and it will be given you. So I dare you to ask God now. Kung anong gusto niyong hilingin sa Kanya, tapang, runong, galing magsalita, gusto niyong humingi ng memory para matatandaan niyo yung mga verses na gusto niyong i-quote, gusto niyo na yung mga taong medyo nag-aalangan kayo na parang superior to you, ay huwag kayong masimi at madala niyo sa Panginoon. The Lord is King of all kings, God of all gods. He is supreme and above all. Panginoon, masdan niyo po ang mga tumatayo sa iyong harapan. Mga babae at lalaki na gustong magkaroon ng kabuluhan ng buhay. Tulad ng mga nagbitbit doon sa paralitikong ni hindi man lang nabanggit ang pangalan, they passed into oblivion. They passed into forgetting. But Lord, we remember them and we memorialize their ministry sa pamamagitan ng pag-aalay ng aming sarili para maging tulad nila kami. Gustong-gusto namin, Panginoon, maging katulad ng mga nagbuhat ni hindi nabanggit ang pangalan, pero sila talaga ang ginamit nyo para makarating sa inyo ang paralitiko. Lahat ng tumitindig ngayon, Panginoon, nais magpagamit sa inyo, humihingi ng kapunuan sa mga kakulangan, buksan nyo, Panginoon, ang bintana ng langit. At pag umapawi ninyo at paagusin sa lahat ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagpapala, ang inyong bendisyon. At nawa maggamit mo ang mga taong itong tumitindig sa iyong harapan ng may kapangyarihan. Gamitin mo sila, Panginoon, na tungtungan ng iyong paa upang maitaas ka namin dito sa lupa. Gamitin mo ang kanilang bibig na tagapagsalita mo, ang kanilang mga kamay maging extension ng mga kamay mo na sila'y makapaglingkod sa kapwa, at ang kanilang mga paa sa pamamagitan nito makarating ka, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming mga lugar-lugar. Narito ang mga anak mo. O Lord, empower them. Brothers and sisters who are standing today, in the name of Jesus, accept, receive what you're asking for. Receive power from the Holy Spirit. Receive knowledge and intelligence and wisdom. Receive social grace and social influence. Receive what it takes to be instruments of God's righteousness. At naway palakasin kayo ng Panginoon para napakarami niyong madala sa Kanyang paanan. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig mo sa dalangin ito. Salamat sa pagtawag mo sa pagkarami-raming taong ito na magdadala sa iyo at magdadala sa mga tao patungo sa iyo. Salamat po, Panginoon. Empower them with your Holy Spirit. Tayo po'y manatiling matahimik, magsiupo na po ang mga kapatid at patuloy na manalangin. Kung ano pong inuudyok sa inyo ng Espiritong Banal, ipanalangin, lumapit tayo ng mataimtim sa Panginoon sapagkat patuloy siyang nakikinig sa ating mga panalangin. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang What Eager Relatives Can Do. Aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ng kasiyahan,
walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay
aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito'y ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!